And thirdly, our response must always be to savor the good news. Lasapin, namnamin natin ang mabuting balita na ito. Ang sabi po dyan sa ating verse 18, pinahagi ng mga pastol itong mabuting balita at lahat ng mga nakarinig noon ay namangha. Ibig sabihin, ninamnam nila, inisip nilang mabuti, process nila kung ano ba itong good news, ano ba itong natuklasan ng mga pastol na ito, na parang tuwang-tuwa sila, masayang-masaya sila. And the people were amazed because definitely the shepherds savored the good news that they have shared. Talagang nilasap nila, ninamnam nila yung mabuting balita na ito. Kaya nung ito ay masabi na sa kanilang kapwa, yung mga napagsabihan na lahat, lahat ng mga nakasalubong nila, lahat ng mga nakasalamuhan nila, ay namangha sa mabuting balita. Bakit? Isa lang ang explanation niyan. Ninamnam nila ang mabuting balita, kaya nag-reflect ito sa kanilang aura. This will undeniably reflect. Savoring the good news will undeniably reflect and will be seen in our personality. Every message is from God. And since it is from God, it is good news. Ngayon, paano ba itong mabuting balita nakaka-apekto sa ating itsura, sa anyo, sa ating pagkatao? Ang nakatanggap ng good news, masaya, ngumingiti. Oh, hallelujah! Paglabas mo sa church, maliwanag si mukha mo. Siguro nung pumasok ka, may problema ka galing sa bahay. Pero paglabas mo sa church, dahil nasumpungan mo yung good news, ngumingiti ka na. Masaya ng aura mo, hindi ka na kasimangot, hindi ka na masungit. Eh bakit may mga masungit pa din? Pagdating sa bahay, anong pagkain dyan? Walang mga pagkain dyan. Itawag niya yung mga plato niyan. Itawag niya yung mga kaldero niyan. Nagbubulyawan. Eh ba nakasumbo ka ng good news? Eh bakit parang naging halimaw ka? Kung kinikilala mo na yung encounter mo kay Lord ay naghatid ng good news sa'yo, dapat nagre-reflect yan sa aura mo. Na kapag dito sa church, at sa paglabas mo sa church, baon-baon mo yung ngiti sa praise and worship, baon-baon mo yung saya sa puso mo. It will reflect on our faces, on our personality, that indeed, we have received the good news na hindi na napapatid yung ating kasiyahan sa ating puso. May problema mang darating, wala yan kasi may good news na ako, ligtas na ako, ako ay pinili na ng Panginoon, destined na ako sa Kanyang kaharian, magpawalang hanggan. That is good news. Dapat pag nasumpungan mo yung good news, ni-enjoy mo siya. Nakikita ng mga tao sa paligid mo na na-enjoy mo ito. Kaya no doubt, ang mga tao magiging curious yan. Dati yun ay parang aburido sa buhay. Nung masumpungan niya ang Panginoon, naging iba na yung aura niya, naging gwapo na siya, naging maganda, naging maaliwas na kanyang mukha. Nagbibigay ito ng pagkukumbinsi sa ating kapwa. How we receive the gospel. So before we let others embrace the gospel, savor the gospel, the good news, dapat ito ay ating natikman na rin at nasarapan tayo doon. At ito ay ating pinangahawakan. Pero bakit nga ba sobrang tuwa nila nung marinig nila na dumating yung tagapagligtas? Alam niyo po kasi, mula sa Old Testament, sa Book of Malakay hanggang sa Matthew, nanahimik ang Diyos. For 400 years, hindi nagparamdam ang Diyos. Nagtampo ang Diyos sa kanila. After that long period of time, nagparamdam uli ang langit, ang anghel nagpakita. Na dumating na ang matagal yung pinakihintay, ibig sabihin bati na kayo ni Lord kasi pinadala niya na yung hinihintay yung tagapagligtas. Kaya it is worthy of celebration. Kaya siguro nagtatatalo yung mga pastol doon, yes, dumating na! Sa panahon namin, ang mga ninuno namin matagal na naghintay sa tagapagligtas, pero sa panahon namin, nangyari na dumating matagal ang pinakahihintay na sagot ng langit sa pang-aalipin sa amin ng Romanong Imperyo. And so, that must be part of our celebration. Matagal na nahimik ang langit, but then, we are happy because we are now living in the time of grace. That anytime we call upon the Lord, He is there to listen to us. Ang mundong ito ay punong-puno ng masasamang mga balita. But we always have that choice kung tatanggapin natin yung mga basurang ito. And that we can choose to be confident as we choose to commune with God, with Jesus, who is the very source of good news. Choose Jesus, the very source of good news.